Dalawa pa. Drink your own coconut. Okay na. Ano ba yan? Eh, BJ naman din, buko juice. BJ, buko juice. Oh. Ay, that's another story. Mga Marites! Ito na po kami, we're live! We're back! At ito na po, ako po ang inyong Dean Junardo. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Na ganon ang inyong Mega Marites, Mr. Fu. At ang inyong unbettable Professor Ambet Nabu. Sorry naman po kanina dahil we're back! At simulan na po natin ang Silingon Chika. Unahin na po natin ang ating amigo, Sigurado, Chika of the Week, brought to you by Amigo Sigurado! Dahil mahalaga nga na nararamdaman ng inyong aruga, kaya kahit nasa panig ka pa ng mundo, nandito po ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada cards para makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo products. Yes, mga kamarites, i-check out nyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Yay! Bueno mga Marites, sa ating Chika of the Week, ito na po. Alden Cat Shippers, kinilig sa post-birthday party. Alden, tinawag na pa-fall. Yan, marami pang ibang Marami issue pa, dyan, marami ha? issues dyan. Kamuna, Mr. Fu. Correct. Oo, hindi kasi parang meron surprise birthday pa din para kay Catherine ng isang basta meron Mga nag-surprise. glam team niya. Oo, so ayan. Tapos, syempre, doon sa presidential table, kung presidential table man yon kay Catherine, ay bigla na lang umappear. In fairness, naka-ready yung video. Umappear si Alden Richards na may dalang malaking bulaklak at meron siyang inaabot na parang paper bag na regalo. So, syempre, kinilig yung mga tao doon sa venue. Tapos, may mga shots pa sila na nakikita na yan. Ayan, na very oo. touchy si Alden Richards kay Akbay yan, ha? Catherine Bernardo. Yung parang may mga himas-himas ng slide, ganyan. Tapos Ano namang himas? hindi, may Akbay ka gano'n. naman. Hindi, may gano'n. May gano'n. Okay. May gano'n. May kiss. May kapaka-pa. Oo. Yan. Tapos, Sige. ayan. Tapos meron siyang basta very touchy si Alden. So okay naman, maraming kinilig, maraming natutuwa dahil alam naman natin, 'di ba, na maraming fans ang Alden at Catherine dahil blockbuster ang kanila naging pelikula at gusto nga ng mga fans na masundan. Yes. Pero may mga ibang mga fans, lalo na sa Twitter na X ngayon, na sinasabi, nako Catherine, mag-ingat ka kay Alden dahil pa-fall lang yan. Yun ang tawag sa kanya. Na marami nag-agree doon sa mga post sa Twitter. Kasi nga, ayan, baka lang promo o kaya naman baka hindi naman ituloy. Halimbawa kasi baka daw, poporma lang si Alden tapos hindi naman itutuloy kay Catherine. So, Parang ang sama naman nung imahe ni Alden pag ganyan. na parang pa-fall. Kasi Oo. parang nire-relate nila yung parang nangyari kay Maine Mendoza. O kaya kay ano. Meron pa ba? Yung mga Diba? anik. Oo, diba? Huwag na nating mentionin isa-isa, di ba? May mga ganon, di ba? Na parang ang Ay, feeling oo, nila. meron pa lang isa pa. Meron pa feeling nila nanliligaw na hindi naman daw pala. Oo, May so mga ganon. parang ganun nung dating nung hindi naman lahat kasi marami naman boto talaga sa Basta may Alden ganong imahe Catherine. si Alden. Pero merong ganong mga tao na sabi, naku, pa-fall lang si Alden. Ayan. Oh. Ako naman dudugtong naman ako sige. dyan. Go. Kasi di ba pumatok na, may pangalan na nga yan Kath Den. Yes. At nagba-viral ang kanilang tinatawag na couple black ring, ha? Yes, oo, meron identical yan, na oo. identical daw yan. Pareho nilang suot. So ano daw ibig sabihin nito, mga kamarites? Ito ba'y pagpapakita na talagang may mangyayari ng samahan o project sa kanilang dalawa? Dahil eto na Tapos komportable si Catherine na nandiyan si Alden. Si Alden, gayon din naman na alam mo namang hindi ko lang alam kung sakay na sakay ba ang tawag na term sa ganon. Ay, Pero grabe pagsakay. sinasabi ng mga Kathniel o di umano Kathniel fans na syempre alam natin for the longest time nakasuporta diyan, ganun nga daw ang drama na parang gusto lang ni Alden. Maka-ride on, gano'n. Parang ganon. Ay. Pero feeling ko hindi naman kasi Kasi sikat naman din si Alden. maganda naman yung tambalan talaga nila. Sila nga, mga yan na. Nakikinig ako Kasi susunod na siya. Ako muna. Napatunayan naman nila na meron naman din talaga silang napatunayan na sa pelikula or sa partnership nila. O yun.
Kasi nga, nabalita rin na ikinakasa na yung movie nila, yung sequel ng Hello, Love, Goodbye. Na same director pa rin gagawa nun. Same production. Same production. Star Cinema pa rin. At intended daw ito sa 2024. 2024. Manila Festival. Okay. Yun lang naman ang kaya siguro. 2024 na ba? 2024 yun. Kaya matindi yung mga ship. Pag-iingay. Yun. Yes, ikaw naman. Dagdag ka. Meron daw siyang madelulong fans ng Alda. Yan. Minahali nga si Catherine. Hindi, ako naman ito. Kanina sabi nyo, baka nakikiride lang si Alden kay Sabi Catherine. ng mga netizen, Pero parang I beg to disagree. Kasi may mga nagsasabi, bakit daw nandyan ulit si Alden sa surprise kay Kat? Samantalang glam team ito ni Catherine ang nag-throw yata ng party. Baka part siya ng glam team. Hindi, eto naman. Eto ang tingin ko dyan. Unang-una, sabi nga, alam ka naman pumunta si Alden dyan ng walang invitasyon. Doon pa lang. Naman. So definitely, Alden was invited maybe by the glam team or whatever. Yan. So doon pa lang nasagot na siguro na hindi siya nag-gate cross in short. Second, yung sa sequel ng Hello, Love, Goodbye, hindi naman katakataka kung sakaling meron. At hindi na rin naman nakakapagtaka kung may mga ganyang paandar na. Hindi tayo sabi nga ni June, I wasn't born yesterday. Diba? So alam natin na yung mga ganyan kasama yan. Party yan ng kung anumang niluluto. And tingin ko naman, may mga niluluto na nga at sana nga maluto talaga dahil deserve naman talaga. Lalo dahil ang dami talaga nagre-request ng part 2 ng Hello, Love, Goodbye. Okay. So, kung sakali man na hindi lang to purely work, but I feel talaga, nagkaroon talaga na ng friendship sa pagitan nila. At saka si Alden naging malapit din, let's say, sa mga glam team or vice versa talaga. Ngayon, kung hindi man at kung merong more than that, o di happy. Correct. Dahil unang-una, pareho naman sila single. Parehong single. Correct. At bukod doon, parehong accomplished. Yun. Kami natin. So ito ngayon, bago tayo ng poll natin. Hindi pa. Di pa. May yung pa. last, yun nga lang, may sumasabay dito. Nagkitrending ang Kat din. Actually, ilang araw na simula nung nangyari to, hanggang ngayon, yan pa rin ang pinag-uusapan. Correct. Pero nakikisabay pa rin ang may ilang sumabay. Daw ha? Na Yes, sila daw ay mga Aldab fans na nagsasabi at sinasabihan si Catherine, mag-isip ka naman, Catherine. Unang-una, wag kang pumatol sa may asawa na. Aray. Yung mga, diba, kadugtong yan nung sinasabi mong mga fall. Dahil si Alden daw ay kasal na kay Maine Mendoza at meron na silang 3 Junaki. Aray, grabe yung 3 anak. Ngayon hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Maine, kung paano niya ipinanganak ang 3 bagets na to o baby na to, na hindi naman siya naging nawalay sa ating paningin. Sa iksi ng panahon na yun, 3 agad. Yes, ang galing ni Maine hindi lumalaki Malay mo naman kung triplet agad. Ay, paray. Yun na. Pero Ayun na. anyway, yun nga. I tried naman na isend kay Alden with matching love emoji. Pero? Yung ano na yan. Pero hindi for the first time, hindi nag-react. Yeah. Ang tingin ko, 2 yan. Ayaw na talagang patulan ni Alden kasi ilang beses na rin naman pinaliwanag na nila ilang yan. beses na sila nag-explain ni Maine na hindi po totoo, na hindi kami kasal, wala kaming anak. So siguro sabi niya, hayaan na, ay parang ano pa bang explanation. Then pangatlo o pang-apat, ako alam mo, hindi ko alam, naiewan na talaga ako dito sa mga nagsasabing sila ay mga Aldab fanatics. Kasi at the same time, naaawa na rin ako. Diba? Nakakaawa medyo rin delulu na talaga. Hindi sila medyo. Talagang Diretsuhan na. Delulu na talaga ito. Ayan diba? na. So siguro maganda rin na, alam ko naman na naging kaligayahan talaga nila si Alden. Actually, may mga kilala akong mga seniors pa na talagang hanggang ngayon pinapanood pa rin nila yung Aldab pala. Yung kahit yung mga luma na yun nasa YouTube na lang, parang happiness na nila to. Ayan. Pero sana lang wag pa rin nating hiwalay natin ang realidad at saka dun sa tapos na. Sa tapos na. Fantasya talaga. In a way, fantasy na nga. Pero tapos na yung fantasyang yun, kaya dapat mag-move on na. Ako may dudugtong uli dyan kasi sabi niya kung may sumasabay, meron din namang sumabay pa. Sino naman? Kasi nga itong si Carla Estrada, may paandar naman na
congratulations na soon. Yun yung kay meron siyang Daniel, post. para kay Daniel Para kay Padilla, Daniel post Padilla. siya na pinag-uusapan yeah. din na sinabay dito sa pagta-trending laging ito na Nabasa ko na nga. pagta-trending ito ng pagba-viral nitong Kath Den na ito na nagsimula nga, naniniwala na kayo dun sa identical ring, sa couple ring. Sumusot nila Nino, ni Alden, tsaka ni Catherine. Pwede naman pala friend. Dahil dyan next week bibigyan ko kayo. Baka naman uso ngayon yung ganong ring. Yung kulay black. Oo, baka uso Oo, ngayon. baka uso. Minsan may ganon minsan Tsaka di ba naman. mga magkakaibigan, minsan meron sila mga Yes. ganun. Saka tattoo pa eh. Hindi maganda. Masahin ko lang to kay Zenro na Agad-agad? if you watch the TikTok of one of the guests, Gideon Hermosa, Alden was personally invited by Kat. Yes, Hindi invited siya basta nga siya. ma-appear ng Hindi siya bigla. nag-gay. Yes. Tama naman, napailawanag ni Alam mo, Page alam yun. na Mamarites. Sa totoong buhay, mahihiyain si Alden Correct. sa ganyan. Hindi Correct. yan basta a-appeal A-appeal. para magbigay ng No. bukay. Ayaw niya ng Or- ganyan. Kasi invited siya, syempre naman, magdadala siya ng regalo. Yun na. Yeah. Basta, paghandaan nyo po yan dahil sigurado, sabi nga ni Dean, kung magiging entry yan sa 2024 MMFF, aabangan natin Actually, yan. sinasabi na nga na, di ba, although pareho kung mga mahal to, ang Rewind ay alam nating pinaka, sa Successful, ngayon, oh. highest, Grossing highest local. grossing Local film. Yes. So sinasabi nila na kapag nagka-part 2 ang HLG, ito ang pwedeng mag-beat dun sa record ng Rewind. ng Rewind. Naka-pressure yun, of ha? course, that's remain to be seen pa rin. Di ba? Yan. Yun na. Bongga naman. Okay, no? sundan natin mga balita naman kay Sanjo Marudo na pressure daw kaya pinakasalan ni Rhea Taide. Salamat muna tayo dun sa ating Chika of the Week. Yeah. Oo. Ay nga pala. Yun. Amigo, sigurado, thank you for the Chika of the Week. Yan po ating Chika of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Yun na. Okay, game. Ito na nga. Go. Kumakalat din Ito itong na nga, issue yan. kasi nga, ito na. Ito na agad. Kulang pa ba ang mga pabaon namin, chika, para sa inyo? Pues, we got you. Simula ngayon, pwede na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified Marites. Magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto nyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kamarites? Avail na kayo. Ay! Avail na yan. Request sa anong ano? Princess, ha? Di pa, Naubusan ba tayo meron ng- pa. O eto na tayo yung Sanju mo kasi kumalat yung Kasi chika. umandar ka dun sa amigo Oo. sigurado. Ano tayo doon? Para masabog. Tama. Para in makabawi fairness. naman tayo. Bawi. Again, sorry Bawi. tayo Oo, sa mga yes. nag-intay sa amin po kanina. We love you, At Marites. nagkapasalamat po kami sa nakatutok pa rin kahit Yun. naghihintay kayo ng Correct. halos 30 minutes yan. Pero Yeah. i-share na po yung live natin para alam naman nila na tayo po ay umi-air na ngayon. Ay, live na live. Ito na Live nga ang live. chika kasi nga di ba nabalita na hindi pa naman umaamin pero kalat na 3 buwan na nga nagdadalang tawi itong si Rhea at Taide sabi sa mga chika. And parang may mga kwento rin na nanggaganap kasi may shooting, may mga nakausap ako na ginagawang pelikula itong si Zanjo at saka si Daniel. May kumakalat doon na chika na parang na-pressure lang daw di umano si Zanjo para pakasalan na itong si kasi nga nasa interesting stage na siya. Wala naman ako nakikitang mali doon kung sakasakali man. Pero yung pressure, hindi ko nararamdaman bilang kilala na po natin si Zanjo na ever since naman na maging sila ni Rhea, pinagmalaki naman talaga niya at inamin niya na girlfriend niya ito, Correct. parang wife material, etc. etc. Yun nga lang, kung totoong buntis o hindi, wala naman masama kung nakikita kasi kasal na sila. Naku, nung pa natin sinasabi yan, buntis hindi kasi ano ba? sa tagal Wala na- naman ang issue, di ba? Hindi, ito nga sa tagal na nabalitang buntis siya, baka by this time Kaya dapat nga. nanganak na siya. 3 months pa lang daw kasi. Hindi, pero ang tagal na ng balitang buntis, 3 di ba? months. Oo. Ay, hindi kasi di ba may tinatawag na parang risky pa yung Kaya hindi pa pwedeng- tricep. syempre, Usually alam mo ayaw yan. muna yung i-open, i-out kasi may mga tendency minsan na pag ina-out na nila, May nangyayari minsan daw, na hindi nagkakaroon maganda. ng miscarriage or something na wag naman. So, let's wait another month. Baka Oo, naman. baka naman. I-announce na. Basta maging masaya na lamang tayo Tama. kung buntis. Oo, kung At saka, hindi. hello, maganda ang lahi. Matangkad pareho. Correct. Future Tsaka, beauty queen yan. mestiza. Pero Isa, alam mo, ano, ha? naiisip ko pa rin yung sinabi ng kapatid ni Rie, si Gela, na di ba dininay niya na buntis ate niya dahil daw
parang may PCOS pa nga yata si Rhea. Siyempre hindi ko ma-explain mabuti. Pero yung PCOS kasi, parang minsan merong kang tendency na baka mahihirapan ka ring magbuntis agad. Sa mga babae lang na kaso yan. Yeah, I alam suppose. ko ha, Yes. baka mamaya, meron pala meron pala sa lalaki. Hindi ko alam, hindi ko alam. Anyway. Okay mga kamarites, sunod natin balita tungkol kay Dominic Roque liking Bea Alonso's IG post, page D. Ayun nga. So nakikita na nagla-like pa rin talaga si Dominic sa mga post o sa post ni Bea Alonso. Of course, kung mapapansin ninyo, simula nung nag-announce sila na break na nga sila, di ba parang common na to kapag nag-break ang mga couples, nag-unfollowhan. Pero silang dalawa, hindi sila nag-unfollow. Pagkatapos, di ba nga malakas at maingay ang balita na nagkabalikan. Correct. Although mukhang sinasabi na kaya daw hindi pa rin makapag-out at masabing hiwalay na, may sinasabing ang mami daw si Mami Mary Ann ni Bea ay against daw dun sa Relasyon. pagbabalikan o sa relasyon. Syempre, yan ay mga haka-haka, mga naririnig natin hanggat hindi nagkakalita ang both camp, di ba? Correct. So, ngayon, sa pag-like ni Dominic, parang sinasabi na mukhang okay pa rin talaga sila. True. Talagang kung hindi man nagkabalikan, talaga, may communication, mukhang Kumbaga, sa part ni Dominic, hindi siya... hindi din naman nag-unfollow si Bea kay Dominic. Oo, tsaka ang galing ng mga netizen na makita na nag-like si Dominic. Ay, napakagaling. Napakabilis talaga. Ini-screen nila yan. Diba? Yun ngang nag-unfollow, nakikita Hindi mo makikita yun kung hindi ka pupunta dun sa followers or followers. Malaman mo kung follower pa rin siya. Kasi isa-isahin pa nila yan. Lalo to like. Imaginein mo ang likers 193,195. Tapos nalaman nila na nag-like si Dominic. Siguro may technology na para dyan siguro hanapin. Kasi pagka common friends kayo, lalabas din naman sa'yo, makikita mo doon kung sino yung nag-like. Pina-follow mo rin si Dominic. Lalabas din doon. Pag tinignan mo yung account ni Bea, lalabas din doon. Yes. Dominic Roque like this. Pero may chika pa nga na since parang nagpapakiramdaman itong dalawa, may mga chismis nga na natutulog nitong si Dominic sa bahay ni Bea. Kaya si Bea pinararatangan tuloy na eklayera daw ng taon. May mga ganong chika. Dahil kasi parang... nga hindi naman nila pa inaamin. Dahil kumbaga deserve. May singit ko lang ito. Ito totoo. Kasi di ba nung pumutok yung issue at nalink itong si Dominic dun sa may yung gasolinahan, sinakyan nitong gasolina, loka rin ako. Kasi dati, napakasimple lang nung kanilang ad. Ay, nakita ko yan! Tapos ngayon nakalagay na akin to. Yeah. Yung napakalaking bold letters sa na makikita mo. Tignan ko nadadaanan yun Akin to. Okay, pero mapapaisip ka, ano ba ibig sabihin ng akin to? Yun na nga, kasi di ba, nung kasagsagan ng issue, idinanay ni Dominic na kanya yon. Di ba? Sinasabi na, kasi di ba parang binigyan siya ng... Pero tinanggi niya yan. Pero may mga chika na totoo raw. Ito na nga yung chismis, kaya ako naluloka. Kasi yung... Hindi, kasi nakakatawa lang. Kasi kahit yung kumpanya na yun, sumakay dun sa issue. Kasi nung dinadaanan natin yun, hindi naman ganun ang mga nakasulat Iba naman Although talagang pinopromote, endorser doon si Dominic. No, yun na. Ang laki-laki talaga. Akin to. Marketing strategy na rin. Sinakyan na lang nila yung Ang tanong ko nga, nakakaloka. ano ibig sabihin ng akin to? Double meaning nga yan, Rose. Kasi pwedeng... Kasi itinanggi ni Dominic na kanya na meron siyang branch. So, tapos bigla may alabas na akin to, tapos andun yung picture ni Dominic. So, mas safe to say na sabi namin na, ano ba, akin to, kanya ba to? O akin tong endorsement? Nako, akin tong whatsoever. Hindi, malulusot niya yan. Akin tong endorsement. Akin tong endorsement. Doon lang ako natawa kasi parang ko, ano ba to? At malaki ha? At laki. Sobrang laki. Dalawang salitang. Check mo sa ni Bonnie. Di ba meron? Meron. Ako sa may white. Yung kambal gasolina ron. Di ba? So, napuna din natin yan. Sa White Plains ko nakita. So, ibig sabihin, hindi lang sa isang branch. Sa White Plains ko nakita. Ako sa Marcos Highway at saka dito sa may papunta dito sa Pasig. Check out sa Bonnie. Naku, hayaan nyo na. At least, nakinabang clean whatever na oil company na yan. Ay, dahil dyan sa oil company na yan, baka naman. Di ba kay pwede na sabihin. Oo. Kami naman, amin to. Ay, wait lang, nabasa ko lang ngayon. Ewan ko, ano ba to? Carmi. Carmi, nagjo-joke ka ba? Totoo
photo kasi hindi namin napapansin. Na? May nakalagay po na hindi, quote and unquote, akin to, nasa left side, sa taas ng ulo ni Dom ang word na hindi. Ay, hindi namin napansin. Ay, Kasi hindi ko napansin. Naguhumindig. Naguhumiyaw yung salitang akin to. Fairness, hindi ko napansin. Ako rin, hindi ko napansin. Na may hindi. Kasi baka naman Liit. napaka-blurred, napaka-liit. Kumbaga, yan ang klase ng marketing strategy na Nagpapapansin talaga na Dadala ko ng White Plains bukas, i-check ko. Ako pag uwi ko ngayon doon sa amin sa Marcos Highway, titingnan ko rin kung may hindi. Alis muna ako pumunta. Bakit ba tayo maghihintay ng bukas at mamaya? Kasi pwede naman gawin ngayon. Okay, next. Ang ganda-ganda pa naman ang outfit ni Dean ngayon. Pang-winter. Init na init ako ngayon. Kasi alam ko. Ano pala? Sara Labati pumuyok na sa guy na nakasama sa peak sa Hong Kong. Paano yung manok? Pumiyok, di ba? Salita na, di ba? Ayan, Oo, nabasa ko yan. Go. Di ba? Tsaka nagsalita siya na sabi niya, you can speculate, but I'm single. Yun ang kanya pang Dean. Single daw siya. Tapos friend lang niya yan. Tapos, gusto lang daw makita yung isang lugar doon. Kung anong lugar yun sa Hong Kong. Hindi ko na-memorize yung Hong Kong. Hong Kong Peak. Hong Kong Peak. Di tama sabi ko na friends lang. Sabi din ni Sarah, madagdag ko lang dyan. Sabi niya, right now, I'm meeting a lot of friends. So, bahala na kayo if magpuput kayo ng malis siguro. Ganon. Yun lang. Okay. Maraming afam na friends yan. Pero nakakaloka din, di ba, nung deklara niyang I'm single. Kaya marami ding nag-react. Kasi, Parang single paano ka naging single single? anal? Yes, di ba? Hindi pa kayo anal, di pa naman kayo legally separated or what. Or baka naman ang ibig sabihin, again, double meaning. Baka pwedeng sabihin niyang single siya dahil wala siyang partner ngayon. Wait Hiwalay lang, siya. napaisip ako. Kasi di ba si Carla, si Max. Carla Abellana, Max okay. Colin. Hindi rin sila nag-file ng annulment dito. Pero divorced na sila. Because sa US nila. Ngayon, is that law applied din kaya dito kay Sarah, who is a German citizen, citizen or national. Pero dito sila nagpakasal sila. Dito din nagpakasal si Tom. Dito din nagpakasal si Max. Pero divorce sila. Pero divorce sila. Pero nag-file sila siguro ng divorce. Hindi ma-recognize Nag-file si Carla. Actually, tinanong ko si Max kung nag-file siya. Parang, baka, hindi si ma-recognize sa abroad yan, hindi mo ma-recognize ang kanilang divorce dito. Pero ang alam nila ganito. Because of the nationality? Kung Hindi. Parang, Hindi recognize ang divorce kasi rito. Hindi recognize dito. So, kung titingnan mo, halimbawa, gusto magpakasal ni Sarah, kung totoo nga applied din sa kanila yung ganong pwede naman siguro, like si Richard, pero dapat wala magko-contest sa kanila. Parang na yun. Kasi pwede silang mag-contest. At parang annulment pag nangyari yun, pwedeng makulong. Pwede maikasuhan. Yes. Pero kaya dapat, para sa akin kay Carla Kalamak, mas maganda pa rin talaga na mag-apply sila for annulment divorce or annulment. Kasi ala tayong divorce annulment lang. Para talagang totoo, legal. Hiwalay na kayo. Wala na. Pwede tayo maging legal show. Pwede naman. Ay, antara. Pero pag mga wedding na ganyan, pwede ako maging legal. Attorney Rose Pero, ka na, hindi ka na PhD. Pero nga ngayon, yung mga nagsasabing single siya, maraming nag-bash tuloy sa kanya. Totoo naman. Kasi hindi ka pa single, te. Never pa. Okay. Separated ka pala. Sorry na daw. Not legally separated. Ito naman speaking of that naman, sa the other side, di ba? Barbie Imperial, bagong jeep nga ba ni Richard Gutierrez? Naku, eto na. Kasi nung Holy Week, merong post si Richard Gutierrez ng parang drone ng mga nyugan. Ganyan, sa beach. Nyugan? Hindi naman nyugan yan. Hindi yan yung photo. Ayan. Ay, oo nga. Hindi, actually, yan. Nakita mo, may nyugan. Tapos, Gods in Glory. Sir, kanila yan eh. Yeah. Yung Gods in Glory, Gutierrez. Nagbabakasyon ng mga Gutierrez dyan. Hindi ko alam kung sino kasama niya. Tapos, bigla may post din ito si Barbie na nyugan din. Ay, 1+1 na naman. Oo, nag 1+1 na naman ng mga netizens. Tapos, eto na.
pinaratangan nila si Rufa Gutierrez na may pa-soft launch na parang eto na raw si Barbie ang girlfriend kasi nagko-comment daw itong si Rufa sa mga post ni Barbie. Ang huli niyang comment was parang ang fresh, ganyan. So parang na-connect nila, bakit close pa si Barbie kay Kapatid mo Rufa? naman, nilalagyan pa ng siguro, kwento. boto si Rufa kay Barbie bilang bagong nyowa ni Richard na nakitaan ng parehong picture na may mga nyogan. So, Nyogan kong nyogan. yan ngayon ang kanilang... Sa Anyogan ba sila nakatira? ang kanyogan ay sa Pasig. Oo. So, Diyan, ayun lang taga naman. dyan yung aking Y and X. Charot! Alam mo naman, di ba mga netizen, ang galing nila para connect tsaka mag-puzzle ng mga Pero naman connect na parang ang layo puzzle. naman nung itsura. Actually, parang malay. Pero ewan ko, bakit nila naisip yun. Tapos, binigyan nga nila ng kulay yung pag-comment ni Rufa doon kay Barbie na parang kung si Ann Curtis siguro ang nag-post at nag-comment si Rufa, walang issue kasi friends sila. Pero parang Barbie and Rufa, saan daw ang connection? Pero alam mo, totoo din naman yun. Yung bigla na lang parang, close sila. Mapapaisip ka talaga doon. So parang may pa-soft launch ang sabi. Agree ako dyan. Baka naman totoong close na sila. At baka dahil nga raw kay Richard. Baka naman dahil din sa iba. Ay. Basta kung si Barbie nga at si Richard, malalaman din yan. Lalabas yan. Dahil dyan. Sa 2025. At dahil dyan, What can you say? Wala pa? Ay, di ba ba? Hindi pa. Okay na. Dalawa pa Drink your own coconut. Okay na. Sige na. Parang gusto ko tuloy ng buko juice. Coconut is good for your health. Namimiss ko yan. Dahil na mainit ang panahon, masarap ang buko juice. BJ's. Huwag lang nabibilad ha. Huwag lang BJ buko juice ha. Buko juice na! Buko juice na! Ano ba yan? Ay, BJ naman din buko juice. BJ, buko juice. Ay, that's another story. Naku, tumatawa si Sean. Go! Kayo talaga. Ito, may entrata. Nakiusap na to be kind to her Canadian ex-BF. No, not to be kind. To be kind nga, di ba? Oo. Kasi di ba nung naghiwalay na, di ba? Nung Holy Week kasi nagpabinyag itong si Maymay bilang isang Christian na siya. So may mga admission siya doon sa post niya na muli na naman daw siyang parang nadapa, nagkamali, blah 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 blah, and so on and so forth na again ang mga netizen na naman mabilis mag 1+1+1 kasi may sinasabi nga siyang I took a wrong path again in 2021. This was the time na talagang jowa niya itong Canadian citizen na ito na ngayon pala ay break na sila. So may mga nagbash, may mga dito kay Aaron. Nag 1+1 na naman. Nag 1+1 pala na si Aaron daw yung sigurong dahilan kung bakit siya yung wrong path. Yes, etc. Kaya nasumagot naman itong nakiusap actually si Maymay sa mga nagbabash na sabi wag niyo be kind to my ex. Sabi kasi hindi naman yun ang reason kung bakit sinasabi niyang nagkaroon siya ng wrong path in 2021 again. Kasi ibig sabihin again, in the past meron din siyang wrong path na dinaanan. But now, inaayos niya ng buhay niya at nakilala na daw niya nakita niya ng kanyang spiritual being bilang Christian. Congratulations naman. Ang gusto kong dagdagan niya, remember nung nag-guest siya sa atin, di ba? Na-mention na yun ni Maymay na there was really a time na in a way, na-depress siya or na-down siya. Di ba? May ganun siyang sinasabi. So I think it was 2021 pa. So, posibleng yung kinukwento niya na yon, hindi naman niya syempre inelaborate na kung ano yon. At kung sino yon. O kung ano yung nangyari doon. Baka naman, yun pa rin yun. Kung ano yung naikwento sa inyo, yun din yung tinutukoy niya rito. Ngayon, ang pinaka-curious talaga ako, ano nangyari sa kanila ni Aaron. Yeah. Kasi parang super in love silang dalawa At saka si Maymay parang super in love dito Yeah, at saka super supportive kasi pumupunta sa Canada si Maymay. Tapos yung si Aaron pumupunta doon sa Italy para suportahan doon sa mga ginagawa niya. Tapos bigla na lang, wala. Oo, may chika pa nga, diba? Parang nag-aral pa ng short course itong si Maymay sa Canada. Parang ganyan. Tapos may mga hindi natin alam kung ano ba yung mga wrong path na yan. Some good things. Ang importante, sabi niya, she is a Christian now. Okay. Gerald Anderson, binisita si Julia Barreto sa Japan habang nagsushooting ng movie with Carlo Aquino. PhD yan. Yan, sabi ko nga, maikli lang yan. Para lang maitawid natin, iniisip ko meron ka bang nanggagalingan dyan. Anyway, alam naman natin ngayon, actually, Holy Week yan. Nasa Japan si Julia Barreto kasama si Carlo Aquino at nagsushooting nga sila ng ikalawang movie nila together. Di ba? Anong title ito?
Alam mo, hindi ko matandaan. To be Okay. honest. Kaya ano yan kay Alam Jason niyo ba? Paul Laksamana ba? Yata. Kasi Baka. yung una Oo, niya, Viva din yan yata. oo, yung Oo. una niya yung sa Olonga po naman, ang mga eksena o Angeles yata. Yun. So ngayon sa Japan na, o Gwapo diba? ni Jay, oh. Level up. Tapos, ang nakakatuwa lang, kahit na, di ba usually pagkaganyan, na nag-shooting out of the country, meron kang Ka-love team. Well, hindi ko masabing ka-love team or let's say leading Partner. man, Oo, yun leading yun. lady. At basically, yung talagang real ay hindi mo makikita doon. Parang ano yan parang silent Rule. parang silent rule. SOP na rin yan sa mga lalaki man o babae. Oo. Yung iba kasi naiilang yung kapag nandyan leading yung man jowa. kapag andun yung jowa. So nakakatuwa lang na this time parang carry lang. Kasi unang-una si Carlo, alam naman natin, meron naman talagang Charlie jowa. Dizon. Charlie Dizon, then si Julia, alam naman natin na it's really Gerald. So siguro, ayun, dinaload pa rin ni Gerald si Julia habang nasa Japan. Pero alam mo, may gusto kong pelikula ni Gerald tsaka ni Julia na Japan. Sa Japan ginawa si Jason Paul Laksamana. Naku, I'm so sorry. Nakalimutan ko lang yung title. Pero maganda yung pelikula. Doon nga yata nagsimula. Baka ang lahat. doon ata nagsimula yung nila. Baka may mga gusto silang bisitahin. Ha? Baka may mga gusto Grabe silang ka. mga gusto silang balikan ng mga lugar na pag may Correct. mga break sila. Pwede rin. Between Sa Maybes trabaho, ba? break sa trabaho. Baka Pwede naman rin iba na between naman ang Maybes. sabihin Between ng iba. Maybes ba? I forget. I'm Yata, sorry. tama ka. Between between Maybes. Yung Ay, tama parang na yan. Recess na. OFW. Recess na tayo. Yun. Oo, nga, sige na. Recess na nga. Grabe. Nakakayaan naman yung mga... Ayaw na nang bigyan ng yung mga chance si waiting Gerald. natin. Hindi, Carlo Aquino yung leading man niya. Hindi, si Gerald dun sa Between Maybes okay. tsaka kasama si Oo, Julia. huwag Kasi niya luma na yan Ang eh. dali, Bago si luma na yan, Carlo at oo. si Julia. Ayaw ni John. Game naman rin. Ito. Ay, ang bait. Trending si Tom Rodriguez, kumanta ng TikTok, kumanta sa TikTok, inokray ng netizens, boses Mickey Mouse daw. Alam mo, boses ni Mickey Mouse. Hindi pa si Mickey Mouse pag pumunta kang Disneyland, di ba nagsalita siya doon? Hindi, eto una-una, si Tom Rodriguez, umaawit talaga Uy, yan. Singer talaga yan. Binubook ko dati yan eh. Binubuk mo? Nang pagkanta. Okay. Eto na. May mga may mga awitin yan na pinapatugtog. Natatandaan ko nung DJ Yeah. ako. May Yeah. mga kanta yan na may gusto pa ako isang kanta niya yung Ikaw Something Something. Oy, But correct. anyway, Oo. eto na. Meron siyang in-upload sa TikTok na kumanta siya ng Versace on the Floor. Oo. Na Versace napakataas on the at kanta ito ni Bruno Mars ha. Super taas to the point na parang... Nag-falsetto siya. Oo, na to the point na parang medyo hindi na nga nagustuhan ng mga netizens. Tapos naging common reaction nila para daw sila nakikinig kay Mickey Mouse. Kasi masyadong matinis na. So siguro dapat si Tom, pipili na lang siya nung kanta na babagay sa kanya. boses. Correct. Kasi habang nasa US yan, ay rumarakat siya ng bonggang-bongga. Sing siya sa kung Kaya saan. siguro challenge niya yung sarili niya bilang mataas yung awitin na yan at kaya niya mag-falsetto, kaya niya itaas. Kaso parang yun nga lang, hindi nagustuhan ng mga netizens yung Ang pagkakaawit resulta. niya. Oo, dahil nga naging Mickey Mouse. Yung iba nakakatawa pa yung mga comment, ang harsh. On the other hand naman, ako natutuwa ako sa ginawa niyang yan. Kasi di ba medyo matagal siyang nawala. Tapos bumalik siya kailan lang. Napag-uusapan siya. Ay, in fairness Inain naman. siya. Di ba? Parang 3 araw na siyang trending. And speaking, may bago siyang movie, kahit hindi tayo natawag dito, ay i-report na rin natin na may movie na siya with Rian Ramos and JC De Vera. Anong title? Diba? Mickey Mouse. Hindi naman. Oo. Ang Hayaan palagay mo hindi na siya sila. kakanta doon. Alamin na lang nila kung anong title. Pero ang latest na napanood ko kanina, sumagot na siya dyan, nagsalita siya. Okay. Oo, in-address niya na. Nasabi niya, sobra na kayo sa akin na hindi na daw niya uulitin. Napanood Buti ko naman. yun. Buti. Hi! Okay ka na, Rose. Of course! Okay na okay! Nakitawid ni Amber. Ito para sa fans na ni Bel Mariana. Ito. May pilit na sinisiraan si Bel Mariana sa SOCMED. Di umano ayon ng mga staff ng Can't Buy Me Love South actress. Page Ayan D. nakita ko to sa TikTok. So parang merong netizen. Tapos
at siyempre binasa ko yung mga comment. Parang knows ng mga ibang fans ni Belle kung sino yon. Kasi may binanggit silang pangalan na hindi ko nababanggitin. Okay. Wait, Na staff? staff Na staff? Hindi, I think, hindi ko sure. Or, May pangalan pero staff ang pangalan ng staff, hindi artista. Hindi. Maaaring din, fans na sinisiraan si Belle. Okay. Ayan. Anyway. Kaya sabi niya, ayan, kesyo may kwento siya, na kesyo imbierna raw, yung mga staff ng Can't Buy Me Love, hindi daw nagagandahan at nagagalingan kay Belle. Mas bet daw talaga nila si Donnie kasi generous at syempre, gwapo, kaya bet nila. Naiirita ang mga staff lagi sa kaartehan daw ni Belle. Mapapansin niyo yan sa mga off-cam, iniirapan nila lagi si Belle. Mga umaasikaso kay Donnie, deadma lang sila kay Belle and hindi rin sila nakafollow sa IG raw ni Belle. Ayan na. Pero nabasa ko rin pati yung mga comment, talagang may isa doon nag-comment na natawa ako. Sabi, parang namali ka ng account ng social media. Dapat sa Wattpad ka kasi doon libreng gumawa ng kwento. Taray. So, Ako ibig naman, sabihin, inimbento lang yung kwento. Oo, yun ang sabi syempre ng mga halos karamihan naman. Ako naman naniniwala naman ako na parang hindi naman totoo. Yes. Kasi parang mabait naman si Belle. Uy, nakita natin yan. Patunayan natin syempre yan. tayo, na-interview natin. Pero during sa production, kasi may mga nakikita akong mga mga behind the scene. Minsan doon makakakuha ka kung Kung observant ka. Yes. At saka kung tinututukan mo. correct, kung maldita ba to or what. Oo. Dahil halos mag-isang taon na yata ang Can't Buy Me Love. So siguro kung hindi to okay, yung bida, imposibleng hindi lalabas talaga, di Correct. ba? Imposibleng hindi natin mabablind item Correct. yan. Ako may segue ako dyan kasi kilala ko ng mga ibang production yun, lalo na ang isa sa mga director dyan na si Direk Cathy Garcia Sampana, no? Mga baby niya to So, inaalagaan niya hindi lang yung husay sa paggana, kung paano i-tackle role, kundi ultimong pati doon sa personal nilang mga, kung paano makipag-interact sa mga sa social media, mga tagahanga nila. And bilang nakilala at nakakasama natin yan si Belle, nakita naman natin kung gaano ka-humble yung bata. So, parang tama ka, Rose. Naniniwala ko, gawa-gawa lang yan. At maraming naiinggit yan. Alam mo yan, Jean. Pero ako talaga, fan talaga na ako ng kahit hindi ko Can't Buy Me napapanood Love. yung Can't Hindi Buy mo Me Love. napapanood. Hindi ko Ako. napapanood yung Can't Buy Me Love, pero nakikita ko talaga yung snippets or yung mga scenes ni na Maris Racal. Ayo. At Single si T, double Anthony T. Jennings. Tsaka si Anthony Jennings. May ano na sila, may ka Si Jake. mga triangle na sila. Jake Ejercito. Oo, Hindi gwapo si Jake. Gwapo. Pero galing di umarte. natutuwa talaga ako dun sa Snow Rin, di ba? Yan. Irene, no? Natutuwa talaga ako. Meron ako isa na panood yung prutas. Nag-offer ng prutas siya. After nung matanggal. Parang peace Peace offering. Yes, para nung matanggal na siya sa trabaho ni Auntie. Cute. something. But anyway, yun lang naman napapanood ko yung mga snippets. Dapat panoorin mo yung full para mas Spell. maintindihan Nako. mo. Actually, Pag na-spell ka exciting na siya ngayon kasi Correct. kung tama yung nasa Netflix, parang hanggang May na lang. Kasi nakalagay doon yung nasa mga Netflix nga yung siya, mga nakita episodes ko. nakalagay Wala ka doon. Netflix? Meron, pero nakita ko nga doon. Panoorin mo siya. So, kung hanggang May na lang, malapit na talaga. Kaya nagkakaroon na ng mga revelation. Yes, yung sa storya kasi nakita na yung knife na pumatay dun sa nanay ni Yes. Belle. Ay. Ganyan, Kinuhula nag-iimbestiga mo. na. Ha? Si Joao. Si Joao Charles. kasi, si Joao Hintayin nyo na, Constancia. panoorin nyo na lang. Oo. Sino ba? Alam mo, abot ka Ako, may pangarap. tingin ko hindi siya. Diyos ko, si Dr. Benitez Tingin pala mo si mastermind. Oo. Kasi meron siyang pinagdaanan may flashback na yung pinapakita Bagay. na parang may na-trauma Hindi ako siya. makarelate. Makakaya si Moira. Alam mo, baka nga si Wilson Chu. Pwede rin yung Ano kaya parang ba? nakakonect doon. Pero, Kasi merong meron si Ani na double. Kaya may lang yan. Wait, meron si Ani na pinakita, di ba, na parang initial na WT. Yun, doon. Kung ayaw niyo, Ano ba yan? Galing ganon. Pero siyempre Net. pinapakita yung Sige na nga, tuloy nyo na nga. Okay. Hindi sila Mag-meeting tayo sa makarelate. Can't Buy Me Alam mo, Love. tawagin mo si Diego, siya ang updated dyan. Kasi Talaga nanonood siya. fashion na Snow Rin. Diba? Hindi, pero gusto ko talaga. Natutomboy nga ako kay Maris Racal kung wala lang siya Rico galing ni Blanco. Maris Racal. Oo. Magaling siya. Kaya ni Zoe Tanyag tsaka ni Sino yun? Clea Pineda. Sino Sino yun? Okay. Ay, sorry. Grabe siya. Sorry. sorry. Alam mo, naloloka mga nanonood sa atin. Nakailang libo na ba tayo ngayon? Mas updated. 1.2. 1.2K. Enjoy
naman tayo mga kapatid. Okay, next din. James Reid. Wala raw seryosong plano kay Isa Pressman. Oo, yun kasi ang napapansin. Hawak? Ay, sandali. Iba naman baso yan. Grabe talaga ang James tingin Reid ba nyo. yan? Hindi, nagulat ako. Alam Sabi ko, mo? bakit ka ba't ito nakahawak si Isa? May Iba pa. hawak siyang ano. Ayun, Kopi, iba, ano yung- iba, kopita. Wine glass. Kopita, wine glass. Iba yung nakita ko, Ikaw sorry. talaga. Gabi na kasi. Nung Holy Week na Thailand ba sila nagbakasyon or something. Tapos pinuna nung mga netizen na parang ano na ba plano mo kasi wala na kayong ginawa sa mga post nyo kundi mga lakwatsa, ganito. Tapos nung nasa Amerika, ginawa daw na parang labandera, planchadora, tagahugas ng pinggan itong si Isa nito ni James. Kaya nga daw nung time, di ba kinikwento nagkasama-sama sila sa isang apartment doon, nangungupahan sila. Sila nila Liza, o si Liza na nag-grocery, etc. Ito daw si Isa, si Isa, ginawa daw na yun na nga, labandera, planchadora, tagahugas, bla bla. Kaya ano daw ang plano? Nagtatanong ang netizens, ano ba ang plano mo na talaga, James? Kasi parang ginagawa mo lang alalay. Ano tawag natin doon? Alalay. PA. Alalibadillas. Alelia Padilla. May ski. Kasi di ba nagkaroon ng yung mga terms, rebel beauties. Oo, di ba? Rebel beauties. Isa rin si Ay, yung Alelia mga- Badilla. Hindi ko na matanda. Alam ko lang yung mga onasan, di ba? Kudeto nasa. Kudeto nasan. Dahil sa mga kudeta. Kudeta. Ayun. Pinatay na si Victor Corpus. Pumanaw na. Kailan? Binalita kanina. Okay. Si Victor Corpus. Yung rebelding pari. Hindi Di ba? pari. Ay, balweg pala yun. Si ano yun? Ang Si luma Victor na nung Corpus. Yung Panahon pa yan ng mga martial law. Martial law. And Victor Corpus. So anyway, yun ang tinatanong ng mga netizens. So, tanong natin kay James. Sagutin mo na lang. Hindi mo kaya. Hindi ko alam, hindi ko nakakausap si Alala James. ko lang. Anyway, Next din. Ay, Ano ba? minamadali. Ay, malungkot na balita naman to. Baron Geisler, Kristen Reyes movie. Semplang nung Sabado de Gloria. Totoo ba to, Prof? na-shock ako dyan. Nalungkot ako kasi Bakit ka na-shock? napanood ko yung pelikulang Dearly Beloved. Ang ganda pa naman nung premise nung movie kasi parang take off yun dun sa award-winning and classic movie ni Ate V at saka ni Boyet Del Leon na relasyon. Talaga? Konsepto ni Boss Vic Del Rosario ng Viva. Tapos sa kanila pinagkatiwala tungkol pa rin sa mga kabit-kabit. Kaya lang iba this time. Tapos nandoon yung magkakasama yung pamilya, yung anak mo doon sa una, mga ganon. Ano Blended. Blended family umikot. Ang ganda ng kwento, ang gagaling din nilang performers. Tapos, nagtaka lang ang lahat kasi di ba pag Sabado de Gloria, inaabangan yan. Di ba na ang mga tao, kung anong pelikula, pag ganyang Easter, pag Holy Kasi Week. bukas na ang mall niyan. Yes. Pero sabi ang balito, nilangaw. Parang first day, last day. Alam mo, tingin ko, totoo yan yan nga sabihin ko, pagka Sabado de Gloria, isa yan sa pinag-aagawan ng mga producers na playdate. Pero tingnan nyo din matagal na nating nire-report yan I mean, ako nasusulat na parang hindi ganon yung result. Reception, yung mga reception. To think na sa Black Saturday pinalabas. Alam mo, tingin ko, malaki na kasi talaga ang difference ngayon. Dati kasi, sarado lahat. Di ba nga, napag-usapan natin ito. Nag-o-open lang ng Saturday. Ngayon kasi meron ng Thursday, may Wednesday. May Friday lang ang wala. Ako doon sa lugar namin, open ng Friday. Another thing, there's so many streaming app. May Netflix, may View, Actually, may Prime, may etc. Prime Video, So correct. bakit pa nila antayin mag Black Saturday to watch anything? So I think yung landscape na, Black Saturday, nagbukas natin may bagong palabas, tatakbo na ako, manonood, hindi na gano'n ang sitwasyon ngayon. Kasi Tapos, yung buong Holy Week, pwede ka na manood. at buong Holy Week din, pwedeng nasa beach. Yeah. Correct. Nasa kung saan man. Or ang nakita ko din dyan, siguro nga dahil, with all due respect kina Baron at Christine, kung hindi talaga ganun siguro kalalaking artista ang Yung pa. bida. Di ba kasi napatunayan naman natin, nakita natin kay Ding Dong, kay Marian, doon sa mga ibang kahilera nila, na talagang maganda rin yung kwento, pero dinadagsa. Ito, nasayangan lang ako din, PhD and Mr. Fula. Ang ganda nung pelikula talaga, hindi ako nagbibiro. Pero yun nga yung tandem nila parang biglang Bago sumulpot pa. Yes. out of nowhere. Tapos parang, paano to magiging interesting din sa mga manonood? Pangalawa, yung Dearly Beloved, I believe, mas maraming hindi nakakaalam. Ano yun?
Maging Yeah. totoo tayo, Yeah. di ba? I mean, promotion-wise and So all. wala na hindi pa siya. rin. Wala yung director Wala niya na. eh. Wala na. Ay, baka naman meron pa sa ibang Yung mga director sinehan. niya, director ng Dollhouse ni Baron. Babae, yung babae director. talaga. yeah. Yung Director. Dollhouse, number one sa Netflix. Parang baka naman pag nilagay ito sa Netflix. Netflix. Pag Baka number posible one. naman. Sana. Kasi maraming ganun hindi siya nag-click sa cinemas. Pero pag Ayaw nila nilagay sa gumastos ng Exactly. 350 pesos. Exactly. Pero Tsaka pag nakita nila popcorn. doon sa menu ng Netflix, Magaling panonoorin pala. naman. Yes. At additional ko lang din dyan, parang nasayang May daw yung... additional ka? Dito lang. Hindi kami na-info. Additional info lang kasi di ba ito yung during the time na height ng nagpo-promo sila, ito yung lumabas na inamin ni Baron na meron siyang anak na Oo. una. Hindi nga lang pala isa, dalawa pala. Talaga? Ang anak niya. Kanino yung isa? Doon the same person? Hindi, magkaiba. Okay. So parang nasa Kanino yung isa? hindi non-showbiz. Mm-mm. So, Tsaka yung alam mo yung galit na galit si Rose. kanina isa. Sino isa? So, nakakaloka nga lang daw na parang biruin mo after so long, nag-reveal ka ng ganito. Parang nasayang lang daw yung effort ng pag-amin naman. Hindi na lang sana, di ba? Oo. Hindi, alam nyo, Hindi tingin ko, na. pag nilagay sa Netflix yan, Oh, baka hopefully. Pero magtapos. alam mo, may mga pelikula na kahit hindi naman super big stars, minsan Oo. may bigla nagkiklik Tsamba. Tsambahan talaga eh. Sa bagay. Halimbawa yung noon yung kita-kita. Yes, Oh, yun. oo. Yun. Di ba awkward Combination. pairing, no? Pero tandaan nyo pa rin, parang phenomenal lang mga tawag doon. oo. Pero yung formula pa Fluke. rin, yung formula na Ay. mga sikat, yung pa rin Ang ang Pero may mga pelikula sikat pero at maganda ang materyales. Pero may sikat Pero din, hindi- alalahanin mo na sinundan yung kita-kita, walay na. wala na. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, minsan Minsan, phenomenal lang. oo. Pero yung Chamba-chamba formula ba? pa rin. Ayun. Sige Ganun na talaga nga. yung landscape sa Pilipinas. Titingnan Showbiz. natin yung, di ba, merong parang parang festival si Junlana Movies, di ba? Ano yun? Yung Enlightened ba? Junlana? Oo, yung sa Ito ba yung kay Kokoy? Kay Kokoy de Santos na, tsaka kay Suprado na, yung Mother Story ba? Na, Papalabas na, unang trailer X ng MTRCB. Tapos yung nireview R18 na. Kaya pwede na ipalabas sa sinehan. So, Except abangan, yun SM. hindi, Yun yung festival Ay, movie yata ni Julan na nagawa. Kailan yan? Maganda raw, sabi sa mga review. Talaga. Tingnan Tingnan natin. Natin. Okay, on Sana next kumita. din. O sige. O, di ba gusto mo yung ako na kayo nag-next sa'yo? Tsaka yung, tsaka galit din si Bayan, Rose. Gusto paano niya malaman nauna kung sino na daw ako? yung Sino Ba? Sino? ng showbiz. Hard bang Alisa nagsalita muli tungkol sa ilang issue ng Fashion Week. Ano ba yan? Hindi na natapos-tapos pa HD. Actually, totoo. Pero parang may bago kasing May mga bago na naman salita. chika sa kanila. Yan ang Although, buti. parang talagang hanggang ngayon pinagsasabong Sabong pa rin. Hindi naman sila mga manok. Correct. Kanina kasi na tempuhan ko yung IG live ni Heart Evangelista. So mga more than 10 minutes din siguro Lalive siya. Oo, nagla-live Kuda-kuda. si Heart. Anong pinag-uusapan? Ang isa doon, sinabi niya na umuwi siya ng Pilipinas. Ngayon, parang dapat yata may iba pa siyang gagawin. Kasi nga parang naramdaman niya yung kanyang body medyo Pagod na. Pagod na, oo. Kasi nga naman, simula pa nung kinasal sila ulit ni Senator Cheese, dire-diretso na siya. After that, nag-fly siya to Paris siya or to Singapore, yung mga ganon. Then, so naramdaman na siguro niya yung pagod. She was in the hospital kanina for check-up. Ganyan. Then, sinabi rin niya na nagsalita na nga siya. Sabi niya, sobrang toxic na ngayon sa social media. So, nag-mention siya about yung sa Fashion Week na sabi niya, hindi daw, siya daw, happy siya kung sino man ang pumunta doon, kung sino man ang siguro rumampa doon, walang kaso sa kanya, walang issue sa kanya. Ang ano lang niya, syempre, yung, ang hindi lang niya sinusuportahan yung
kawalan ng delikadesa. Yun ang mga, isa sa mga, babasahin ko na, tinulat ko yun eh. Wait lang po ha. Wait lang mga kapatid. Parang may pinatatamaan. Ano? Wait lang. In fairness, maganda to kasi si Heart mismo ang nagsasabi. Sabi niya, it's been very toxic in social media with this whole Fashion Week situation. I just want to clear things out that I do support everybody who go to Fashion Week. Honestly. For those of you who are watching, this is just a super quick because I don't wanna talk about it. Fashion is for everyone. I don't have any issue with anyone going to Fashion Week. It's never my issue to begin with. I feel that the only thing that I used to really feel about was delicadeza and decency. Probably number one. But with some principles and values that works for you does not necessarily applies with other people. Totoo naman. And I do understand and accept that now. So you guys, if you are thinking about that, if I'm in a competition with myself. Ayun. Hence, why I'm super tired and I'm getting my checkup. But that's it. I never really have it in my heart at all. Actually, that's the reason why I'm easily stepped on. Yun na. Isabihin, madali siyang tapakan. But I'm not gonna give up. I mean, if there's anything that I'm not gonna allow is for people to step on me. And I think you should do the same. Ayun na. Yun ang sabi ni Heart. No step, yes. So, obviously, hindi siya nagbabanggit ng pangalan kung sino pero, to. May mga idea na tayo madali kasi. naman kasing i-1+1. Dahil sila talaga yung, sabi nga natin, pinagsasabong dito. Okay. Ang gaganda nila Sana ang hinihintay ko doon yung anong nangyari sa check-up. Hindi, okay. Sis, okay naman daw. Siyempre, siguro nga, sis not feeling well. Baka over-fatigue na rin. Yan. Nakakapagod kaya yung ginagawa niya. Yun lang pagsakay mo sa aeroplano, pag may make-up mo lang, hello. Tsaka yung mga outfit na minsan, ang tataas ng tako. Kaya naman, ang daming burlolo. Yung kailangan mo irampa, ikot-ikot. At saka si Heart siya yung nag-aayos ng mga luggage niya. Na tinutulungan siya ni Senator Cheese. Nakita natin sa isang vlog minsan yun. Doon pala nakakapagod. Yung mga undies niya, mga di ba? Doon pala nakakapagod na mag-isip kung ano lalagay ko. Oo, syempre mag-asawa. Well, she only gets what she deserves. Basta ako ang inintay ko mga kamarites, yung time nag-a-announce na siya na siya'y nasa interesting stage na rin. Again? Again? Oo, again. Kasi di ba nakunan nga siya? Di ba? Next. Ito naman, nagugulat ako sa mga reaction nun. Alam mo, ako naman tingin ko din okay lang naman kay Heart. Totoo naman siya doon. Kahit sinong na supportive naman siya. Yung way lang siguro talaga. Hindi sino may anak? Na ni Baron pa. Non-showbiz yung isa. Tapos yung isa, ito kung saan Sa'yo dinadala. bumalik doon. Ito, ibalik naman natin sa ang tensyon at excitement kay Bong Navarro at Jong Hilario sa April 6. Correct! Nakausap ko po sila. Actually, ini-invite ko na sila dito Kasi di ba ngayong April 6 na po, saka arawan mismo ni Meme Vice Ganda, magsisimula na ngayong Sabado yung rampa nila sa GMA 7. So, tapatan na to ng Noontime Showbiz versus Eat Bulaga. So, medyo nararamdaman din sa tinagal-tagal na nila kasi syempre panibagong, although nandun sila sa studio nila, sabi ni Kois Vong is parang siyempre iba kasi may ibang audience. Kasi sana daw mahatak nila yung mga kapuso na mga posible naman na nanonood. Siyempre nasa channel na sila ng kapuso. So may pinag-iisipan daw sila ng mga approach, mga bagong pakulo na mag-relate or magko-connect doon sa mga kapuso. Although siyempre hindi naman nila dinidiscount ang mga kapamilya, of course, na sasama rin sa kanila. Same thing goes with Jong Hilario na sabi niya, nakikita naman daw niya na sana matangkilik sila ng bongga. Galing-galing mo talaga. Yun lang. Ikaw ano i-watch mo? Sa April 6? Itinawid ba? Hindi. Kasi Eat Bulaga si Yorme naman is Moreno. Kanina di ba nakita natin kanina? Sabi ni Yorme pala hi daw sa mga marites na nanonood sa atin ngayon. Ay, correct. Nakasabay ko siya sa CR. Ay! Natanong mo. Talaga ni Yorme. May tinanong ka, di ba? Ikaw ba nagtanong? Okay lang ba kay Yorme yung ilabas? Huwag na lang siguro. Hindi ko. Pagalitan tayo ba? Ay, basta Black Rider nandun siya. Black Rider siya. Basta marami na plan Si sa kanya. alias Chag Sparker. Ano ba?
Oh, yun na nga. Tiagong Dulas. Tiagong Bulag. Yun, may Oo. Dulas. Dulas! Dulas. Mahilig ka sa padulas, di ba? Dulas, hindi bulag. Tiagong Dulas. Yun. O yan. Sabi natin ito na. Sa Okay. Lingkong Chismis. Ito, 3 directors ng KMJS, Gabi ng Lagi Movie, at isa si Gerald Tarog. Buhay pa yung Gabi ng Inilabas. Lagim. Merong segment sa ano yun, Gabi ng Lagim eh. No. Naku, Yang pinapakinggan ko tuwing yun. Halloween. Lagim! Di ba sa DZRH? Oo. Ilang Natatakot beses ako. na sinapelikula yan, pero Oo. ayun, nilabas na nila yung mga directors. Gerald Tarog, sino pa isa? Tatlo yun eh. King Mark Baco Dodo and Dayaw. Dodo Dayaw along with Yeah. writer Anton Santa Maria. Yun. GMA Pictures, GMA Public Affairs ang gagawa. Oo. Ano yan yung nagpa-contest sila paano Sa KMJS. na mag-submit kayo ng kwento ng Gabi ng Lagi. Mhm. Tapos yung mapipili gagawin pilisam sa Gabi Wait. So, ibig sabihin... Trilogy yan. Tatlong director eh. Trilogy. Oh, Parang trilogy. Shake, Rattle, and Roll. Yes. Obviously. Naku, grabe. Takot ako dyan dati. Nakikinig ako sa radyo. Oo, DZRH yan. Hilig-hilig ko makinig ng Gabi ng Lagi. At least inabutan mo Pagkatapos yan. takot na takot naman ako. Ay, yung Zimatar, inabutan mo? Oo. Si Matar! Ang munting prinsipe na nang dahil sa kanyang kalikutan ay naghati. Correct. Naabutan niya. Grabe ko naman. Promise, hindi. Hindi pa yan yun. Ano ba kayo? O si Chadeli, yung si Chadeli, naabutan mo. Naabutan ko Deli, yan. oo. Si- At ano ba kayo? Naabutan ko nga si Junardo. Yan talaga. Ang taray-taray doon. After Apo Wangod, it's Junardo. At kung matatatarayan kayo kay Junardo ngayon, oh my gosh. Wala pa yan. Wala ang taray niya sa radyo. It's just a tip of the iceberg. Grabe. Pag hindi lang nag-guest sa kanya, Ay, nilalait sa paano? lino. Baka binabato niya ng landline. Grabe. Sinisiraan nyo dati. Charot! Baka na yan pang festival. Abangan natin yan. Mukhang interesting, exciting. In fairness naman sa GMA Public Affairs, yung mga nagagawa nila mga proyekto, magaganda. Oo naman. Remember Oo. kanila ang Ang Firefly. Firefly. At Oo. marami pang ibang magaganda. Bongga naman Kumanda yan. na. Ay? May pinag-uwan. Oo, dati di ba hindi man sila masyadong Alam mo, Wag na natin iba ano. ngayon, GMA News and Public Affairs. Affairs. Hindi na Meron pa rin GMA GMA Films. Pictures, di ba? Dalawa yun. Dalawa, pero ibang nagpuproduce. Ewan ko. Iba na ngayon. Nire-report ko lang yan. Ito na. General Salvador binabas dahil sa pagsagot Yan. kay Kim Chiu. Mababash Yes. tayo tuloy dyan. Di. Napanood ko yan. Yeah, ako Guesting din. sa Showtime. Ako din. Mm. Alam niyo, pag-usap, total marami na for sure ang Nakapanood. nakapanood, At saka lumabas nakabalita na yan. yan. Oo. Oo. Ang nangyari kasi to, konting ano lang. Backgrounder. Sanay naman kasi sa Showtime na basta may pinopromote, lalo na may single, may upcoming album, hinihiritan talaga nila ng sample. So si Kim, hiniritan si Janela. Although at that time, ang pinopromote talaga ni Janela, Yung yung movie movie nila niya ni- sino ba with to? Will Metawin, Metawin. nung parallel, Gwapo niya, ha? under, ano ba yun? Under parallel something. Basta may parallel. Oo. So, humirit si Kim kay Janela ng sample nung kanyang bagong single. At the Yes. same time, Yeah. si Janela kasi ay magkakaroon ng concert sa New Yes. Frontier. At saka lang Kaso- singer-singer talaga si Janela. Yes. At anak siya ng mga singers, te. Correct. Hindi ngayon, ang sagot ni Janela, parang medyo paos Yeah. ako. Tapos, kaso sinundan niya ng, kayo na lang. Parang kayo na lang ang kumanta. Parang ganon. So, during that segment naman, parang dumaan lang yan. Kung hindi ka ganun ka-observant at kung hindi ka ganun ka-sensitive, Dead ma ka lang. Dead ma lang, wala lang. Pero kasi nagkaroon ng next segment, yung especially for you. Yung mga magjojowa yun. Sayaw naman, sayaw. Hinirita naman ni Ni Kim. ni Vice, Vice. ganda na parang ay paus ka, kayo na lang, parang ganon. So doon nagkaroon ng issue. Doon na mas naungkat na ay. Para bang ano. Na parang tinarayan daw si Kim. Ang dating kasi parang tinarayan ni Janela si Kim. Ang iginanti siya ni Vice. At ginanti siya ni Vice. Yes, Knowing oo. Vice na talagang alam mo naman naglalaro sa mga salita, True. chuchuchuto. Pero ang another thing kasi, wala naman daw kasi si Vice din dito sa unang portion. Sa segment na to. Oo. Pero siya yung nag-react. Pero alam mo naman si Vice, talagang in a way protective yan sa kanyang mga anakis. Ganon. Sa mga kasama niya sa show. So ang tanong ngayon, dalawa nga ba? Una, sa tingin nyo ba ay medyo nagtaray o parang medyo off
ang hirit ni Janela. Or pangalawa, ka-open-open nga ba talaga ito? Hindi ko kasi napanood. Ako napanood ko. Kilala ko magsalita kasi si Janela na minsan, alam mo yun, palibasa may Bargas? Parang gano'n, may pagkabargas. Yung tipong Yung ano, pwedeng masa. malakas, pwedeng, alam mo yon yung Eskwala. sabihin ko na nga, Ay, grabe, squad. pwedeng maton ang Eskwala dating. lambura. Pwedeng maton ang Oo, dating. yun na. Kasi di ba parang lalaking magkikikilos minsan. Kasi alam mo na, Valentina, chuchu-chuchu, may mga gano'n. Diba? So tama ka, Jane De Leon, diba? Vargas mag-emote. So, siguro yung naging reaction niya, minasama lang nung iba. With all due respect naman kay Kim, na talagang marespeto siya. Marespeto niyang parang nagre-request. Kasi, sabi nga ni Rose, normal naman talaga sa show na yan, yung hinihingan mo ng sample. Oo. The thing is, yun na nga, pagdating doon sa portion na si Meme Vice na yung nag-emote, parang naging sarcastic yung dating na, sa'yo na, pagod ka, ganyan-ganyan. So, Pagod sa doon ako, nagkaroon diba? ng issue. Siguro sa punto ni Vice, hindi niya nagustuhan kasi hindi naman siya magre-react ng ganon kung pinalagpas lang niya. So ibig sabihin nung napanood niya yon, nung narinig niya yun, kasi I'm sure naka-monitor si Yes. Vice. Hindi niya nagustuhan kaya ginanti Parang niya si yung kanyang parang Parang co-host. feeling niya. Oo. Pero alam mo, somehow ito naman, walang parang sa part ni Janela din, parang medyo may konting off din. Dahil? Kasi nandun ka to promote, di ba? And then at the same time, you are also promoting your single, which is favorable pa nga sa part ni Janela. Sabi nga, kahit na siguro one line or two lines ng chorus, pwede kang medyo magpasample kung gusto mo. Or pwede rin naman siguro it's the way Janela sumagot doon sa request That's what niya. you No? say. It is how you say it. Yun nga. Sabi It's nga. the way. Kasi ako, si Kim Darlene dito, Clasio. in all fairness kay Kim, nakita ko sa kanya yung positivity nga na kumbaga, andun Gusto yung niyang parang, makatulong. Gusto mo makatulong. Gusto niyang, sige, sample. Kumbaga, mapopromote pa yung song. Correct. Alam mo, ito totohanan na to. Kung siguro nandiyan ka rin, o kung usual na usapan, sabi mo, uy, sample. Ayoko nga. Tapos sabihin mo sa'yo, pause ako, ikaw na lang, okay na lang. Di ba? Aminin mo. Parang ganon, Medyo, parang ikaw din, sa umpisa, parang baka magintang ulo mo, na parang, ako ba yung kanta ko ba yan? Ako ba Pero on the yung other hand, pwede rin naman, kung totoo, baka naman kasi totoong paus din talaga siya. Hindi, Wala baka- siya sa kondisyon. Hindi, let's give it to her naman. Yes. Na posible naman na baka nga paos or ano. Or talagang Hindi, wala siguro siya sa mood. Siguro talaga, The way she said yung it. bottom line nito, sana nga hindi na dinagdagan ng Kayo na lang. Kasi kanta mo yun eh. Siguro Ay, pwede. nako. Sana sinabi niya lang yan, sorry, gustuhin ko man. Pwede rin. Kaya nasa paraan ng pagsasabi Pwede, talaga. kaya- pwede pong next time na lang Yes. kasi medyo masama ang timpla natin ngayon. O Basta kaya, itong parallel na lang po ang panuurin nyo. Correct. Bakit wala ko si Chendel? Pwede kang, balik na lang po ako next time. Si ano? Janela, maraming salamat na paunlakan mo kami ngayong gabi, Janela. Maraming salamat Tama na din yan. po. Okay mga kamarites, yan po ang ating isang linggong chismis mula sa Marites University! Susunod na agad ang dahon. Ako, kailangan hulaan nyo.